Hello mga boss, kami ulit. Wednesday ngayon, on the way kami papunta sa magiging new work ko. So yun, magsasubmit ako ng mga requirements, onboarding. Ayaw pa nila ng online yun. Hindi ko na alam. Kakaiba. Galing kami ng saan ba yun? Canada sa Woodside. Post. Sa Woodside Mall. Oo. Dito sa Finch and... Nag-submit ako ng para sa police clearance through mail. So, yun, kinailangan ko ng money order. Anyway, okay na yun. So, Nasubmit siya, na. nakakuha na siya ng job offer. Ako, nga pa din yung job offer. Ang tagal. Tinanong ko, nag-follow up ako ng Monday. Wala pa raw. Hopefully daw within that day, pero hindi pa rin. So, yun, may panibago na namang draw. Express entry. Sa express entry and sa YNP magkasunod. Kahapon ata parehas. Medyo mataas-taas yung score. Ano na bang score? Parang sa express entry ang kailangan nila is around 700 ata or 600 plus. Or I don't know kung di ko maalala. Basta kahapon nag-draw sila. Tapos may mga tanong din pala doon sa page na OINP to PR forum. May nagtanong doon kung okay na ba yung 85 na EOI score na points daw sa OINP. Actually, mataas na yun. Oo, mataas yun. Kaya nag-reply ako, sabi ko yes. Kasi mataas na yun. Kasi sa akin, nung na-invite ako, parang 60 lang ata yung points ko, no? 60 o 59. Siya mataas, mas mataas siya sa akin. 70 plus ata yung sa'yo eh. 81 yata. O 81. Pero yung 85, siya na-invite din siya. Pero yun nga lang sa akin kasi pinasis, diba? Pero siya, yung 85 mataas na po yun. Then, ano pa, may nag-PM din pala about sa West ata niya. Or sa educational parang assessment niya, no? Parang ganun. Kung ano yung pipiliin na highest level of education, yun ba yung sinagot ko? Oo, yun. Nagtanong siya, kasi parang graduate siya, syempre graduate din siya sa Pilipinas, tapos nag 1+1 program siya sa dito. Katulad nung sa kanya, 1+1 program din. So, ayun, nagtanong siya. Siya lang din naman makakasagot nun kaysa sa akin kasi di naman ako aware sa mga ganon. Bali, pag ganun kasi, tinatanong yung highest eh. Depende kasi kung ano yung highest education background mo sa Pinas. For example, yung sa akin, masters. And then, nag 1+1 program ako dito. Ang inilagay ko yung masters. Pero kapag pina-enumerate kasi lahat ng educational background mo, lahat yun ilalagay mo. Pero depende kasi yun dun sa tanong. Ang tinatanong kasi, what is the highest eh. So depende yun. Kung bachelor's kayo sa Pinas, of course, mas mataas yun doon sa 1-year program dito sa Canada. So, I hope na sagot namin yung question regarding doon. And rin pala, doon sa may mga options about doon sa educational parang background.
identify ninyo kung graduate kayo ng college, yung college certificate yung piliin ninyo. Kung graduate kayo ng mga university, university certificate or diploma yung piliin ninyo. Ganun lang. Tsaka parang nakaka-confuse kasi kung ang pipiliin mo ba is... Yung sa Pinas or yung dito. Oo. Pero Lalo yung sa mga highest, students dito. highest ang tanong eh. Hindi naman sinabi yung latest eh. Highest. So, pinakamataas. But anyway, pag may tanong kayo, PM lang kayo and then try namin. Try namin. Hindi kasi namin lagi na-open yung sa Icanos Adventures na profile. So, pero yung nga, mga pag na-open nag-PM naman namin, doon, sumasagot naman kami. as long as mano. Tsaka kung nag-post naman doon at makita namin, sumasagot din kami ganun. Ayun, may nagtanong pala. Di ba sa YouTube, yung last video, nagtanong sa'yo kung ano yung parang work mo prior. Ayun, sagutin mo dahil hindi ko... Yung work ko, prior nung... I don't know kung prior as parang... Prior ba sa after? work ko ngayon as nurse manager or prior na work ko sa Pinas? Prior na work So, sagutin na lang natin pareho. So, prior, yung job ko before, yung new job ko ngayon, registered nurse sa hospital. Yung ngayon nasa Windsor pa kami, Windsor Regional Hospital. Nag-work ako doon as a registered nurse for a year. And doon ako sa medical unit. Wala akong background sa long-term care bukod doon sa naging job ko for 3 months as a resident care coordinator sa isang LTC malapit naman doon sa tinitira namin ngayon sa Scarborough. So yun yung background ko. So yun nga, resident care coordinator yung trabaho ko doon sa LTC for 3 months. Pero hindi ako naging nurse doon. And prior pa noon, syempre, nung student pa, iba-iba rin yung naging job ko. But mostly, personal support worker / caregiver. Ayun, racket kung saan-saan. So, yun yung background ko before ako na-hire dito sa magiging job ko ngayon as nurse manager. And then sa Pinas naman, wala akong hospital background. Wala akong hospital experience. Pero naging naging company nurse sa isang construction company for 2 years. And MDC, Ayala. Parehas kami Ayala. So, yun, for 2 years. And then, after nun, sinuwerte naman ako, nakapasok ako sa Department of Labor, Dole, as labor inspector. So, hindi na ako, for 6 years naman yun. Hindi na ako nurse doon, labor inspector na. But yung eligibility ko naman para makuha ko yung position na yun is dahil nurse ako. So, yun, kahit medyo walang hospital experience, walang current bedside, sinuwerte pa rin tayo dito sa Ontario na makakuha ng registered nurse position na full-time permanent. And even yung job ko ngayon is full-time permanent din siya. Yun nga, kakalipat lang din namin last week and hopefully magtuloy-tuloy at makapag-start na rin kagad. So, yun po yung background ko. So, yun kasi karamihan ng mga yung mga dumarating dito na international educated nurse, mostly personal support worker yung pwede nating applyan. Hindi naman lahat ng mga retirement home or long-term care kailangan ng certificate. Minsan ina-accept na nila basta international educated nurse ka. So, ayun, aside from sa mga Indeed, ako yung mga naging job ko before, mostly talaga sa Facebook groups ko siya nakuha Yung mga PSW. PSW. Yun, doon ko siya nakuha. Pero yun nga kasi baka akala nila, di ba kasi may mga kalimbawa company website na nagpo-post din sa company website lang. Baka akala nila hindi tinatawagan porket pag doon ka nag-a-apply. Pero di ba sa'yo? Pareho yun yung sa resident care coordinator, nakita ko yung position mismo doon sa website. Hindi sa Indeed. Nag-direct ako doon sa web. Medyo matrabaho siya kasi gagawa ka ng profile. Nakakatamad. Ang dami.
Tapos Even ako, ayoko mag-apply pag sa website kasi ang daming i-fill up. ano yun, ang daming mong sasubmit if you fill up. Doon ako nag-submit. Oh, yun. Pero Tapos, siya yung buhay na Proof. buhay na proof Oo, na tinatawagan. na tinatawagan Kasi talaga. dalawang beses bukod din sa resident care coordinator, ganun din yun sa Windsor Regional Hospital. Nasa Indeed siya, pero idadirect ka niya sa website. So, ganun na naman siya. So, pagdating mo sa website, kailangan mo i-fill up lahat ng form, upload mo yung resume mo, cover letter mo, answer mo lahat ng questions. Matrabaho siya. Nakatrabaho, pero yun nga. Totoo, Oo, pero tumatawag naman ang sila. bilis ni Windsor Regional Hospital nung tumawag sa akin. Kumbaga, inasikaso ko yung application ko ng gabi. Ang tanda ko nun, mga 10 p.m. na nga nun matutulog na lang. And then, kinabukasan, around 12 noon, tumawag na sila. And ini-schedule na ako for interview doon sa operations manager ko na napakabait. Sobra. But anyway, ayun. Pero ito yung job ko ngayon. Indeed to. Direct lang sa Indeed. Direct sa Indeed. Tapos, ang communication nga namin hindi nga through email Through dun sa parang messenger ng Indeed. Kaya sabi ko parang weird. Pero naman, later on naman, nag-email na rin naman na dun sa email ko yung naging through email na rin yung communication nung na-finalize na yung job offer. Dito pala yung niya along Highway 7. From Malapit Kennedy, lang. kasi Kennedy kami, Kennedy and Shepherd. So from Kennedy, dire-diretso lang siya. Tapos liliko ko lang ng Highway 7 kaliwa. Then yun na. Kaya mabilis lang for her na ibiyahe. Tsaka yung schedule ko is 11 p.m. to 7 a.m. Full-time permanent siya. Na 8 hours lang. Yung kasi yung kinuha niya kasi, 'di ba? Yun nga. Alam niyo naman yung fit ganap sa namin. sa scheduling. Kasi sa akin more on days talaga yung industry yung trabaho. Yung linya ko. So kaya yun yung kinuha niya. But yeah, hopefully makakuha rin siya ng days eventually sana sa mga susunod or Pag next year. lumaki na yung mga bata or depende. 10 years old naman na si ate. So kaya 2 years old na lang I think pwede. 2 years na lang pwede. Pero, Kasi 12 years old dapat pwede nang iwan yung ang bata. problema yung isa naman, pa lang siya, 7 pa lang siya. Matagal-tagal pa ganun talaga pag may mga bata. Pero sana yung challenge dito. sana ma-workout namin kahit na gano'n. Ano yung foodie, foodie world, foodie mart pala. Pero kamukha Parehas siya. lang. Tingin ko parehas lang yun. So, ayun, malapit na 10 minutes or 15 minutes before 4. And Kasi for yung onboarding lang naman yun. May sasubmit lang ako mga documents. Tapos, I don't know, baka may mga special instruction. forms or na kailangan gawin. Hintayin na lang din nila ako may mga malapit namang park doon sa sa magiging new work ko. And sa susunod na video natin, pag-usapan naman natin yung magiging work niya. Kung meron ng job offer. Kung wala, edi nga. Kasi But yeah, hopefully meron na kasi medyo matagal-tagal ka rin nag-apply. matagal-tagal na lahat na nadaanan, lahat na Ang dami ng interview, puro interview. puro interview na lang. But still, Ano pa rin, thinking positive pa rin kasi kaya nga kami nag-move dito is para magkaroon din siya ng opportunity na makapag-work during days and then yun nga. kasi dati, okay naman yung dati, but kasi yung before tayo nag-move ng Windsor ba, dati okay naman, but kasi before, hindi pa siya nurse noon. Oo. Diba? So, may option pa. Ang ganda ng schedule namin nun, pareho kami flexible Oo. Flexible siya, flexible din ako. Kaya So, okay doon. But ayun. yun nga, nung naging nurse na siya, hindi naman kasi talaga karamihan sa nursing positions. 12-hour shift. Kung hindi 12-hour shifting. Oo, Diba? may days and nights, continental. So talagang alangan namang wag muna niyang i-practice yung pagiging nurse, sayang. So, kaya yun yung priority din namin talaga. Kaya ngayon, adjust kami. But yun nga, tinry naman namin kasi yun nga, pinapunta din naman namin si tita, but yun nga, unexpected naman na nangyari na nagkasakit din. So yeah, come back to kami lang ulit. And yun yung challenge ngayon na sobrang nagiging challenging talaga.
Kasi Na- mangyayari nito, pag uwi ko ng umaga, ako pa yung mag-aasikaso sa mga bata papuntang school. Ako rin yung susundo sa kanila. Depende sa oras kasi kung yun nga yung mag-offer na, yung Mm. 8 to ano na yun, 8 to 4 kasi Oo, schedule. pero maganda sana makuha mo 9 to 5. Mm. 9 to 5 para may hatid mo mahatid man sila. lang. O mahatid mo man lang sila. Tapos ako, medyo ano na ako, kalma na ako sa bahay. Tuloy. Makatulog lang man lang din before sila sunduin ng 3 p.m. Okay na yun. Kasi kahit naman nung nag-night shift ako sa hospital, parang mahaba na sa akin yung 5 to 6 hours, okay na ako nun eh. Pero yun naman kasi, ano yun, haggard yun, 12 hours yun eh. At Ito, least dito, 8 8 hours lang. Tapos wala naman din, hindi naman din ako nasa medical surgical area na mabigat yung mga pasyente at talagang pangmalakasan na balian ng likod. Baka okay na, baka hopefully maging mas okay naman siya. Ayun, malapit na. Dito na tayo almost sa Oo. sunod na stoplight na lang. Ano natin? So, hanggang sa muli. Bye-bye! Hindi pala nagayang dalawang pulilit, kumakain na sa likod eh. Ay, yung isa tulaway, mahal. Sila. Tingnan mo. Tulaway, kita mo? Yung isa, food trip yung isa, nakapinsa.